create a peer-to-peer network. So, create a share folder permission. So, punta tayo ng My Computer. Yun na po yung lalabas yung function ng local disk D. Yun na po yung magiging function ng D ngayon. Diyan tayo gagawa ng share folder. So, format muna natin yung local disk D. Format. Para magamit. Wala pa kasi na-partition mo lang. Oo, na-partition mo lang. Pero isa pang hard drive sa loob. Oo, format lang natin para mapasok natin. Natin mo na yung hard drive mo kanina. Sa CFD. Oo, na CFD. Ngayon, hindi kaya ma-format ngayon kasi pinartition mo lang naman siya, hindi mo naman siya ni-ready para malagyan. Kala ko literal na may isa pang hard drive sa loob. Hindi, hinatiin mo lang yung hard drive. Logical po ang tawag dyan. Sa hard disk pa rin siya. O, isa lang po ang hard drive niya, hinatiin lang po yung laman. Yan, so format complete. Okay, close. So, pasukin na natin to. Nasa D na po tayo. Gagawa tayo ng folder. Ayun. New folder, gawa tayo. Ang pangalan ng folder na gagawin natin, sharing. So, enter. Lagyan na natin siya ng folder permission. Lagyan natin siya ng folder permission. Paano maglagay ng isang folder permission? Right-click. Properties. Sharing. Share. So, add tayo. Click natin yung drop arrow key. Drop arrow key. Find people. So, type tayo ng people. AU. Ibig sabihin ng AU, authenticated user. Sa exam, yung dinedemo ko sa inyo, yan na po yung pagkakasunod-sunod. So, AU, check name. Ayan, authenticated user. So, okay. Read and write. Para so, read and write. Then, add tayo ulit ng panibago. Click natin yung drop arrow key. Everyone. Add. Then, read and write. Tapos, done. Or share. 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 Then, done. Pagkatapos yung i-done, copy network path. Kakopy nyo yung network path. Copy. Yan, copy. Copy natin yung network path. Close. Okay. So, meron na tayong share folder permission. So, ngayon, magkukonfigure na tayo. Magkukonfigure na tayo ng domain, DNS, DHCP, file server. Magkukonfigure na tayo. How? Gagawa tayo ng GPM, Group Policy Management. Gagawa tayo ng Group Policy Management para sa B1, B2, B3, B4. Gagawa na natin siya ng management. Sa papanong paraan? First, click Start. Click Start. Administrative Tool. Yan, administrative tool. Ito po yun. Yan. Administrative tool. Then, hanapin nyo yung GPM. Group Policy Management. So, click nyo lang yan, GPM. Sa server lang po yan meron. Wala po yan sa Windows 7. Yes. Kung gusto nyo practicein yan, kailangan meron kayo 2008. Meron naman po yun sa installer, di ba? Copy nyo na lang po yun. Kasi po format nyo yung ano. Okay. So, ano pangalan ng ating domain? Ano pangalan ng ating domain? Yung first name.com. Ito. Yung CIT, yung last name nyo. Last name pala. So, double click nyo lang yung forest nyo. Yung cross na to.
Double click nyo yung positive na yan. Yan. Then, sa baba ng ating domain, punta kayo ng positive ng domains. Yan, positive. Then, yun ulit, cit.com. Yung positive ulit. Then, double click nyo na itong domain controller. Yan, double click. Meron na siyang existing na GPO. Meron na siyang existing na GPO. So, ang gagawin nyo sa existing na yan, buburahin nyo. Gagawa kayo ng sarili nyong GPO. So, right click, delete. Yes. Ayan. Burado na. Gagawa ka ng panibago. Sa papanong paraan gagawa ng panibago. I-right click mo lang ditong domain controller. Right click mo lang dyan. Create a GPO. Ayan. Pagka-create mo, kahit na anong pangalan, pwede. Sample, pinalagay sa ng assessor mo, pangalan mo, Roy. Yan. Kadalasan, pangalan naman pinalagay ng assessor niya, pangalan niya eh. Enter. Ayan, may sarili na akong GPO. Ang gagawin ko sa GPO, kailangan ma-connect ko yung network path yung kaninang pinapi ko. Tatandaan niyo yun? Yes, sir. So, kailangan ma-connect ko siya. So, paano ko siya i-connect? I-edit ko ngayon. Right-click, edit. Ayan, edit natin. Okay. So, edit. Punta tayo ng user configuration. Okay. Pagkatapos, double-click policies. Then, Windows settings. Then, folder redirection. Yan, folder redirection. Okay, sabi ng assessor mo, sige, gumawa ka ng folder redirection sa documents. Kadalasan sa exam, sa documents sila pinagagawa or sa desktop. Kunyari, documents. Okay, documents. Right-click, properties. Setting. Hindi setting sa setting. Yan. Setting, not configure, gawin mo siyang basic. O, lalabas niya yung root path. Diyan mo ilalagay, paste. Network path. Paste. Yung kanina, yung pinapi kanina, apply. Do you want to continue? Yes. O, tapos na yung setting, punta naman tayo sa settings, yung may S. Settings, uncheck nyo yung grant, uncheck nyo yung nasa unahan, uncheck, check nyo yung allow, apply. Yan. Then, apply. Do you want to continue? Yes. Okay. Next. Next. Yan. So, pagkatapos nyan, saka nyo na gagawin yung peer-to-peer network. Ano to? Ay, computer, sorry. Workstation tayo, workstation. Workstation po. Okay, workstation po tayo. I-connect na natin siya. Kapag ito word group yan, pag nilabas mo dito yan, nakalagay lang internet access. Mamaya, mapapalitan na yan ng internet access. Sa baba, yung pangalan na ng domain, meron na yun. Okay. So, punta tayo ng My Computer. Properties. Ayan. Ayan o, word group. Word group pa lang yan. Kailangan ang pangalan na yan, domain na, hindi na word group. So, punta tayo ng change, setting, then, change. Ito, member of domain. Anong pangalan ng domain natin? Okay, CIT.com. Take note, hindi yan ko-connect dito. Kapag ito, hindi nyo ginawa yung take note natin. Ang take note niyan, kailangan makakonect na siya sa server. Yung IP address ng server, mai-connect mo. Sa papanong paraan. Ang take note niyan, punta ka ulit kung paano gumawa ng IP address dito. Open network sharing.
Change adapter setting pa rin. Properties, tama? Version 4, properties. Ayun o, DNS server. Papalit mo yung nasa huli na to. Ipapalit mo yung IP address na itong server. Oo, kasi pareho na dapat sila. Para makonect siya kasi nag-install ka dyan ng 8 na DNS siya. server kanina, di ba? So ipapalit mong 8 dyan. 8 niya. tama? Di ba maging 8 So, na siya? okay. Close. Disable. Enable. Para pumatong yung ginawa mo. Yun yung function ng disable, enable. Sir, yung Yes. ID nito, ito yung server. O, ililipat mo na. IP nito, kukunin mo dito, itatype mo. Sa DNS server. X. O, tsaka mo ngayon i-connect. Okay mo ngayon. O, kukonect na yan. Lalabas yung username yung password. Ano ang username? Ito? Administrator. Administrator. Okay. Tapos password. Okay. Kala ko sa O. Password. 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 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yung pa rin po yung nandun po. So, okay. Yan. Kailangan ang lumabas dyan, hindi error. Welcome to domain. Yung pangalan ng domain. Yan. No? Welcome to the CIT.com domain. Ibig sabihin, nakakonect na siya dyan. Okay mo lang. Okay. Close. You must restart your computer. Restart now. Start now. Yan. Ano ang identify nito na nakakonect na siya sa domain? Kailangan pag nag-restart siya, nag-login yan, may lalabas na dyan, Control, Alt, Delete. Kasi dumating. Ibig sabihin, domain na siya. Tapos sabi mo kanina, sir, yung icon dito lalabas, domain nito. Oo. Tingnan natin. Ito lang naman, ang functional naman nito, kukunik lang naman siya sa kabila. Parang nagpalit sila. Kanina, di ba sa 2, kumunit lang yung server sa workstation. Ngayon naman sa 3, yung workstation naman kukunik sa server. Ay, kaya pala wala siyang Yan. control active. Oh, kita nyo, meron na siyang Control, Alt, Delete. Tama? O yan, wala tayong nilagay na password dyan, di ba? Wala naman hindi yung password kaya enter lang. Hindi mo, wala ko kasi yung ginawa. Lobat na ako. Meron ka ano ba? Yan na nakalagay na yung pangalan. Ganito. Binibidyo, ano? Ayan, o, lumabas na yun. CIT.com. Hindi mo kita. Last, file server. Kailangan lahat ng gagawin mo sa workstation, makikita sa server. Sa papanong paraan, gagawa ka ng sarili mong account. How to create your own account? Ibig sabihin, Active Directory account. So, dito tayo dito naman, babalik tayo sa server. Babalik tayo sa server. Sa server, gumagawa ng account, hindi dito, sa server. Okay, so click Start. Administrative Tools. Ayun o. Active Directory Users and Computers. Ayan. Yan lang ang i-click nyo. Click. O. Saan tayo gagawa? Sa CIT.com. O, saan tayo gumawa ng folder redirection? Sa may okay, domain controller. Ayan, dito. Dito ka gagawa ng account. So, right-click, new user. Ayan, new user. So, sample, user, pangalan ko, Roy. Yun na rin yung user logon ko, Roy na rin. Ayan. Then, next. So, uncheck nyo yung user must change password. Uncheck nyo, tanggalin nyo yung check. I-check nyo yung password never expired. Check nyo yan. Tapos type nyo na yung password. Yung pa rin yung type nyo. Para hindi nakakalito.
Password, 1, 2, 3, 4, 5. Then confirm. Password, 1, 2, 3, 4. Password, 1, 2, 3, 4, 5. Next. Finish. Ayan. So may account na ako, tama? Opo. Okay. Para masabukan ko yung account ko kung gumagana, ilalog off ko tong workstation. Okay. Para sabukan ko kung gumagana, log off. Ayan. Okay. Okay, na-log off ko na. Control-Alt-Delete ulit. Switch, user. Other, user. Okay, pasok ko yung account. Roy, yung logon ko, password, ganun pa rin. Sorry. Bawat workstation pwede nawan yan. Ano? Yes. Pero ginagawa ko sa school. O, sa server. ginagawa. Para may control ka. Ayan. Hintayin natin. Okay. Ganyan naman ako. Office hindi na. Yung Hindi ko yung sarili ng school. Kahit yung sa mga, kahit sa mga ano po, kahit sa mga yes. O yan, nakita nyo, may user na ako, Roy. May account na ako. Saan ako nag-redirect kanina? Saan ako nag-folder redirection? Okay, sa documents. So, gagawa ko ngayon sa documents. Yan. Check, parang checking na to. Bago nyo ipa-check sa assessor nyo. O, new text document. Yan. Type ko, Roy L. Batanto. Save. X. Next. Okay. Doctante po. Okay. I-check ko dun. Dapat Saan ako lilitaw gumawa dun. ng sharing folder? Nasa... Saan ako gumawa ng sharing folder? Yung pangalan na sharing. Sa local disk. Local Punta disk ako D. ng my computer. D. Local disk disk. Ayun, dapat siya. Sharing. Ayun, Ayun siya. Roy. My documents. Roy L. Okay, yan na yun. Dito mo makikita. No, dapat makikita mo doon kasi naka-share siya. Nagtagal ko siya. 1, 2, 3, 4, 5. File, save. Makikita mo rin dito. Dapat pagka in-edit ko yun. File sharing na yan. Then sa documents nito. nito, Na sila. Di ba? ayan, nakikita mo na siya. 1, 2, 3, 4, 5. Parang CHS, kaso mas pinahirap ng konti. Tama? Just gawin kaya lang iba. Kahit anong gamitin mo computer, sir, save mo dyan. Opo. Makukuha din doon. Mas komplikado sa CSS ko. Okay. O, paano na yan? Ano lang. O, Oo, pwede ba yung file sharing lang? E. O, makinig ha. E. Perform testing network document. Okay, tatawagin nyo ngayon yung assessor. Para ma-check niya tong gawa mo, yung file services, yung file server, para ma-checkan niya yan, tatawagin mo siya. O, lalapit siya sa'yo, ang gagawa, alam mo kung ano magagawa niya? Sige, igawa mo ako ng account. Ide-demo mo sa kanya kung paano gumawa ng account. Same pa rin. Click start, administrative tools, active directory user and computer. Ayan. So, gagawa mo siya ng account. So, ang account na pagagawa niya sa'yo kasi, so, new user. Tatype mo na sa dyan assessor. Assessor. So, user logon. Assessor. So, next. O, tatanggalin niyo yung user must change. Check niyo yung password never expired. Password. Tapos, password. Save password. 1, 2, 3, 4, 5. Word 1, 2, 3, 4, 5. Password 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, next. Finish. Ayan. Then, siya nagagalaw sa workstation. Ika-testing niya na. Oh,